afternoon. And, ayan, dito na yung isa kong order. Kasi sabay-sabay na ubos yung ano ko. Here it is. Ayan, umorder lang ako ng skincare kasi naubusan na kami. Sabay-sabay talaga siya naubos. Ngayon, hindi pa lang dumadating yung moisturizer tsaka notepad. Ay, notepad. Ano yun? Toner pads. Notepad pa nga. This is yung cleansing oil. Ito lang ata yung hindi ko pa na-try sa Centella na ano na brand. Try ko siya. Ayan, cleansing oil. Maganda kasi to. Pag mo, nagtatanggal ka ng mga makeup and para ma-double cleanse yung face mo. So, before you put any soap or cleansing foam, ito muna. So, pantanggal siya. Parang it acts like a makeup remover na din. Basta tatanggal talaga yung mga madudumi sa face. Tapos, naman yung gusto na toner ng asawa ko kasi madami na kami na-try na toner. Nagustuhan niya. And this is also from Centella. Hindi pala to toner. Ampoule pala. Ito muna yung dumating. Actually, yung toner, bukas pa siya dadating. Kasabay nung toner pad. Sa Centella. Actually, yung Centella na by Skin 1004. Madami siyang variant. And ito yung na-try pa namin. And ito, since yung nagustuhan namin. Ayan siya. Very liquidy ng ano niya. Ayan. Ayan. And ang in-order ko lang na moisturizer is still yung favorite natin na Toriden. And actually, said na talaga siya. See? Bus na talaga. Hindi mo na talaga siya wala na talagang kahit na konting natira. So, ito pa din yung in-order ko. And, ayun lang. So, mamaya pala. Today is Monday pala. Pasensya nyo na yung kalat. For the last week, after nung party kami, hindi uli ako nakapag-diet. Nakapag-rise ako for the whole week. And, hindi uli kami nakapaglaro ng badminton. So, this time, sabi ko, sa Monday na talaga start ng Balik Alindog program. Charot. Balik Alindog. So, mamaya maglalaro kami. And, nag-start na din ako ng diet, no? Rice again. Kasi, yung kapatid ko kasi guys, as in, sobrang laki na ng pinayat niya. Ano lang talaga, constant na walking lang nga yung ginagawa niya. Walking siya ng evening, tapos ng morning naman, early siya gumigising, like 4 a.m. or 4:30 a.m. lumalabas na siya. Tapos, diet talaga siya. No, because she is in prayer and fasting right now. Hindi siya nagmi-meat. Isa yun sa mga niya sa prayer and fasting niya. So, wala siyang meat, kahit chicken yan or Tapos, ang kinakain niya lang is beans. Nag-rice pa din siya, but yung quantity niya is very konti lang. And then, inuulam niya is always laging beans, or sometimes nagto-tofu siya. Ay, tofu ba? Basta, laging beans yung nakikita ko sa mga niluluto niya. Tinry ko, pinakain niya sa akin, nagustuhan ko naman, though hindi lang talaga ako sanay kasi sanay tayo talaga sa mga lutong bahay. Pero itatry ko talaga na masanay yung sarili ko, and I'm not depriving myself naman guys kung ano yung mga nakaugalian ko or mga favorite kong kainin, like mga sa sweets, may mga donuts, ganon. Pero I'm trying to minimize it this time, and kasi nga ang dami ng mga complications, and kailangan ko din talagang mag-lose na ng weight because tumataas na din yung mga numero natin sa life. Charot. Kanina nagpabili ako sa asawa ko ng ng mga cans ng mga beans kasi sabi ko sa kapatid ko, siya na muna yung mag-prepare or mag-meal prep for me. Tapos, kanina din bumili lang ako ng 1 kg na yogurt kasi for my lunch, yun yung kakainin ko. Like yogurt or any kind of fruit. Kanina yung fruit is papaya, tapos yogurt. Tapos nagbaon din ako ng saging. So, ayun. Sana guys, mapanindigan ko talaga to kasi ilang beses na ako nag-diet. Actually, before, when I was still in the Philippines, na-try ko na no rice talaga for 3 months, and I was still working in a bank right before. Na-try ko na hindi mag-rice, and sobrang pumayat ako. Gusto ko lang i-appreciate yung yung face ko for today's video. Nakikita nyo, may mga siya dyan. Yung mga tuklap-tuklap ba ang tawag dyan. May mga siya,
Pero, wala akong ina-apply sa face, guys. Sobrang dry lang talaga ng face ko, kaya ganyan. But, tingnan nyo naman, wala akong foundation for today's video. Ang ginamit ko lang this morning is pressed powder lang ng Charlotte Tilbury. Ang ganda niya talaga. Wait. Ito yung ginagamit ko. I've heard a lot of reviews about this airbrush flawless foundation. Flawless finish na basta ganito. My shade is in number 1 fair. Ayan, tingnan mo. Whole day, guys. Iniwan ko to sa bahay. Hindi ko dinala. Pero feeling ko talaga ang ganda. Nakakaganda siya ng skin. This is my shade. Ayun, nagustuhan ko siya. Though, it's on the pricey side. Pero, matagal naman itong maubos. So, yung inaano ko lang ngayon. Kasi ang tagal ko naubusan ng cleansing oil. So, hopefully, yung mga dark spots natin dito matanggal yan. Ang tagal ko hindi nag-skincare. Siguro, almost 2 weeks. Wala, nangihinay akong bumili. Though, mura na siya ha. Kasi tapos hindi naman yan monthly binibili. Nauubos yan sa amin siguro mga 2 months. Kaming dalawa na. Kasi hindi naman ako generous mag-apply ng products. Tapos hindi pa ako religiously nag-a-apply except sa asawa ko na every morning and every night. Kasi gusto niya magpink-pink yung mga pisngi niya. And wala lang, parang feel ko lang magchika-chika ngayon. Kasi parang feeling ko ang tagal ko hindi nagawa to. Yung chumika-chika sa inyo. Ang galaw. Yung chumika-chika sa inyo. Parang feeling ko ang tagal na last time na nagawa ko siya. Tapos, ayun, since December na, ang dami kong mga iniisip, alam mo yun, natapos na naman yung 2025, ano ba nangyari sa 2025 ko, tapos sa 2026, ano bang gusto kong mangyari, and, basta, ang dami kong mga pinagre-reflect, especially yung araw na to, because today is Monday. Yes, busy sa work, pero yun, sumisingit talaga yung mga, alam mo yung, a few reflections. And for next year, ang dami kong mga gustong or planong gawin sa life ko na siguro mga good habits na I was already planning to do for 2025 pero hindi ko nagawa lahat. Siguro 10% lang yung nagawa ko sa mga plano ko nun. And ngayon, hopefully, by God's grace and guidance, kaya na natin siyang i-achieve. For my reading siguro, ayun, excited ako. Mainly excited ako mag-January kasi makakapagbasa na uli ako ng libro na, alam mo yung mga bagong books. Because honestly guys, for the month of December, nagbabasa uli ako. Pero, yung mga binabasa ko is hindi yung mga bagong libro. Ang mga libro na nabasa ko this year na magkakaroon ng mga next books. May mga next books na pero hindi ko pa nabasa. Gaya ng Zodiac Academy. Sa Zodiac Academy na series, as you all know, parang 21 books lahat siya in the Solaria universe. Out of 21 or 22 or 23 books, isa pa lang yung nabasa ko. Wala yung nabasa ko, which is The Awakening, which is the book 1. So, yun pa lang. So, since ang tagal ko na siya nabasa, actually, it's supposed to be included in my April book review for 2025. Pero hindi ko na siya nagawa. So, ayun, binasa ko siya uli. Kasi, may book 2 na ako, diba? As you can see nung nag-book haul. Since may na tayo, binasa ko siya uli. And also, yung Quicksilver by Callie Hart. Meron na siyang second book, which is The Brimstone. Yun ay, wala pa ako ng libro na yun. Pero for sure, magkakaroon tayo nun. Hindi ko palang nabibili kasi plano ko, by January ko na siya bilhin. Yun yung binasa ko uli, yung Quicksilver. Kasi, yun nga, magkakaroon na ng Brimstone. So, ano pa bang mga And, ang hindi ko lang siguro kayang basahin uli, guys, is yung Boys of Tommen series. Kasi, ang kakapal ng mga libro na yun. But, I have already the 7th book, which is The Releasing 10. It's about the story of Yui and Lizzie. I'm so excited for that. For 2026, I know magre-release ulit si Chloe Walsh ng isang libro again for the Boys of Tommen series, and I think it will be related to Gypsy.
to Gibbsy or Gypsy story. Pero hindi ko na siya i-reread kasi until now, fresh na fresh pa rin siya sa mind ko. Alam niyo naman kung gaano ko ka-love yung Boys of Tom and series if you watch my book reviews for this year. Kaya, I'm so excited. And also, yung pinaka-excited din ako is yung kay Christine Hanna na mga books, which is The Women and the Nightingale. Yun ay hindi ko pa din nababasa. Pinigilan ko talaga yung sarili ko, guys. I was supposed to read it for June na schedule, 'di ba? As I told you, sobrang busy, ang daming ganap sa life. Hindi ko siya nabasa, so I'm so excited kasi babasahin ko na siya for January. Yun na yung mga naka-line up ko na babasahin ko sa January. And also for the new books which I have during 11/11 haul is yung Rose Hill series by Elsie Silver. I'm so excited. Excited na din akong gumawa ng review noon kasi of course, madami sa inyo nag-aantay ng review na yon. Shout out! Yes, hello! Alam kong as in, kinukulit niya ako, ate, wala na talaga nangyari sa book review. Ate, ano ba ng update sa mga libro mo? So, here it is. Yes, abangan mo, January. Abangan mo yan. And, ano ba? Yun pa lang yung plano kong basahin for this December. Kasi, as much as possible, lahat ng mga alam mo yung gusto ko nang i-ready yung self ko for January. And also, madami din tayong mga plans for 2025 na hindi din nagawa, na bala ko na siyang gawin for January. And sana talaga kaya ko na siyang panindigan, guys. And siguro I'm going to explain bakit lagi niyo naririnig sa akin na ang daming ganap sa life kaya hindi ko nagagawa. Ito, ganyan, hindi ko nagagawa. It's because, guys, April, we joined the CFC. CLP kami, Christian Life Program. Then, ayun, sunod-sunod na yun every Saturday. After noon, nung gumraduate kami or nagdedication kami nung June, sunod-sunod na din yon. Then, end of July or I think first week of August, hindi. Nagkasakit din pala kami. Nagkasakit din pala ako that time, oo. Kasi pa-change weather. August naman is, hindi. Wait lang. Nung bago ako sa company, kaya nag-a-adjust pa ako. Wala akong time mag-film kasi pagkadating ko ng bahay, parang kung ano yung mga hindi ko natapos sa office, dinadala ko sa bahay. Tapos August, whole month of August ata, nag-guitar lessons kami, initiative ng chapter namin sa CFC. So, nag-guitar lessons ako for the whole month, and aside from that, grabe yung mga practice ko, even grabe talaga. Hindi, practice ako ng practice kasi nga, sayang yung diba, ayaw naman nating mapahiya. Then, September, nag-start na naman ang CLP, which is, by that time, is hindi na kami yung participants, kami na yung service team. And ako yung isa sa mga documentation, ako yung nagtitake ng photos, and sometimes ako naman din yung nasa registration. So, even though once a week lang siya, pero the preparation for the whole week, yung parang kailangan mong yung preparation for the whole week, paghandaan. Tapos, it runs for ilan ba? It runs for 2 months. Kasi nag-dedication uli sila nung November 9. As you can see, November, doon na tayo nag-start ng upload uli. November katapusan na ata. Or second week. So, ayun siya yung mga ganap natin. And hopefully, kasi since nakapag-adjust na tayo, so, by January, by 2026, lahat ng mga naudlot natin na plano, magagawa ko na, guys! Gagawin na natin yan. And kung may mga gusto kayong contents na gusto nyong gawin ko sa channel na to, please i-comment nyo sa baba. And let's see kung kaya natin gawin yun. Ang haba na ng chika ko. And ayun. That's it na lang for today's vlog. Kasi alam nyo naman, yung vlog na to, hindi ko alam kung satisfying ba siya. Kasi pinakita lang naman natin yung mga simpleng ganap sa life. And of course, nung nanood ng F1 race, yung asawa ko kasama si Bro Mel tsaka si Bro Carlo, sabi ko sa kanya, dalhin mo talaga yung camera kasi para may makontent ako. So, buti naman. Pero hindi ko pa actually napapanood yung mga contents na yun. So, ayun. Ayun lang. Ano pa ba?
Wala na ata mga chika. So, ayun lang guys. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe yung channel na to or yung video na to para mas maging inspired naman tayo gumawa pa ng more contents. And of course, please subscribe. Sabihan niyo yung mga kamag-anak niyo, charot. Mga friends niyo, charot. Thank you so much and I'll see you on the next vlog.